Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, let's meditate on diary entry number 1163. When I went to talk with the Lord for a while, I heard a voice in my soul. I will not give you the grace to reveal yourself to someone else. And even if you did bare yourself, I will not give that grace the grace needed to understand you. At this point, at this time, it is my desire that you put up with yourself patiently. My daughter, it is not my will that you should tell everybody about the gifts I have granted you. I have entrusted you to the care of the friend of my heart, and under his direction your soul will bloom. I have given him light to recognize my life in your soul. Nang pumunta ako para makipag-usap sa Panginoong saglit, narinig ko ang isang tinig sa aking kaluluwa. Naku, hindi kita bibigyan ng biyayang ipakilala ang iyong sarili sa iba. At kahit na ibunyag mo ang iyong sarili, hindi ko ibibigay sa paring iyon ang biyayang kailangan para maunawaan ka. Sa oras na ito, nais ko na tiisin mo ang iyong sarili ng matiyaga. Anak ko, hindi ko kalooban na sabihin mo sa lahat ang tungkol sa mga kaloob na ipinagkakalob ko sa iyo. Ipinagkatiwala ko kayo sa pangangalaga ng kaibigan ng aking puso, at sa ilalim ng kanyang pamamahala ay mamumulaklak ang inyong kaluluwa. Binigyan ko siya ng liwanag upang makilala ang aking buhay sa iyong kaluluwa. Yesterday kasi, kung matatandaan yung Faustino was complaining and was asking the Lord kasi parang inabandon na siya, tapos nararamdaman niya yung iba't ibang sakit sa buhay niya. So nagsimula siyang mag-complain about it. Lord, bakit mo ako pinababayaan? Bakit yung aking si Father Andras ganito, hindi dumarating, wala yung aking spiritual director, etc. etc. So sabi niya, gusto niya na magkaroon ng isang tao, creature, human being, creation of God. Gusto niya magkaroon ng tao na mapaghihingahan niya ng kanyang mga ganitong saloobin, kanyang mga nararamdaman, nararanasan, particular sa mga inihahain ng ating Panginoon sa kanya, kasi diba, may mga pinagagawa sa kanya, may mga inspiration siyang na-pick up. Parang it was already maybe overwhelming on her part, kaya gusto niya meron siya mapagsabihan. Hindi naman nga kasi maaaring sabihin ito kahit kaino, kaya kailangan niyang piliin kung kanino sasabihin ito. Ngayon sabi sa kanya ng Panginoon ay ganito, hindi kita papayagan na ibunyag mo sa iba ang mga karanasan mo. So yung parang feeling natin ay talastasin sa Panginoon, yung ganun. Hindi siya pinapayagan. Never ever tell anyone about this. May ibinigay na ako sa iyo. At itong binabanggit ni Jesus dito ay si Father Michael Sopochko. Wala kang ibang pagsasabihan maliban sa kanya. Parang ganun kasi nga wala hindi mo siya pwedeng sabihin
yung ginagawa ko sa'yo, yung na-encounter mo, hindi mo pwedeng itong sabihin kahit kanino. So, makikita mo na para maunawaan si Faustina, binigyan siya ng isang taong kaya siyang unawain. Kasi yung mga ginagawa niya, yung mga nararanasan niya, mystical. And when we say mystical, may mga misteryo yan, mahirap ipaliwanag yan. Hindi yan ordinarily nararanasan ng ibang tao. Kapag yan, sinabi mo sa iba, mas malamang. Hindi ka paniniwalaan. Ako halimbawa sa ngayon, halimbawa sabihin ko sa inyo, oy, alam niyo ba, ang Panginoong Hesus ay ginising ako at ito ang sinabi niya. So kung paulit-ulit sinasabi ko yun, wala nang maniniwala sa inyo, mata-turn off na kayo sa aking mga pinagsasasabi kasi nga, hindi ka panipaniwala. So para maiwasan yung mga ganon, hindi niya dapat sabihin. Sa case ni Faustina, hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino. Her mystical experiences is only hanggang up to sa kanyang pangunawa lamang at sa kanyang spiritual director. Wala na iba. Yun lang ang pwede niyang gawin. At syempre, isulat sa diary. Ito sa diary, nararanasan niya yan at that very moment na sinusulat niya yan, no? Marahil ay kaya pa niya i-recollect yung nangyari kasi sinusulat niya. So, ganon, ang mga bagay na nararanasan ni Faust na ipambihira. Hindi maaaring sabihin kahit kani-kanino. Kaya, ibinigyan siya ng Panginoon sapat na lakas, tapang, talino para maging bahagi siya ng paglilihim na. So, sabi niya, it is not my will that you tell everybody about the gifts. No? Kasi nga, hindi naman talaga yan paniniwalaan ng isang ordinaryong tao. Mapofrustrate ka lang. Parang naman sinabi mo, ay ganito, nakikita ko Panginoon ganyan. Oo, ganyan. Magdududa ang mga nakakasama ng loob. Maniwala kayo, nakikita ko talaga, sinasabi niya talaga. At patuloy namang hindi maniniwala ang mga tao pag sasabihan kang baliw. So, para maiwasan yung mga ganon, huwag na lang sabihin, manatiling tahimik. At napakaswerte ni Faustina dahil binigyan siya ng spiritual director na kaya siyang unawain. Si Father Michael Sopochko. Yun nga lang, ng mga time na ito na may krisis siya sa sarili niya, wala si Father Michael. Kaya, lalong nag-iinting yung anguish sa kanyang kaluluwa, nagpupumiglas ng mga bagay. Tayo ganun din, no? Minsan kapag gustong-gusto na nating sabihin ng isang bagay, meron kang tinatago, meron kang kinikim-kim, no? Wala kang mapagsabihan, yung, alam mo yung pakiramdam na nagpupumiglas ang isang sa loobin mo, hindi mo maibahagi, nagpupumiglas siya. Hanap ka ng taong mapagsasabihin, wala ka namang makita. Kaya nagpapatuloy yung anguish. Ganito ang nararanasan ni Faustina. Pero sabi nga ng Panginoong Hesus, bibigyan kita ng lakas para kayanin niya. Kailangan mo sa sarili mo tumayo. Kailangan mo sa sarili mo, lagpasan mo yan. Talagang ganyan, dadanasin mo yan. But be patient. Ganun. Kaya sa atin din, sa mga bagay na parang nagpupumigla sa loob ng ating puso ang mga bagay upang ipahayag, no? Huwag nating pigil-pigilan natin. Kasi nga, hindi makabubuti dahil huhusgahan lamang tayo ng mga tao. Hanggat makakaya nating sarilinin ang ating mga problema, yung mga pinagdadaanan natin, hanggat makakaya natin, tiisin natin, at makipag-communicate lang tayo sa Panginoon. Sa akin, hirap na ako. Bigay mo sa akin, ipagkaloob mo sa akin na pinili. Palagpasan ko ito. Palalagpasan natin.
dami ng mga dinaranas natin sa ating buhay, no? Nalalagpasan naman. Pero yun nga, dahil ang pangyayari ay patindi yan ng patindi, dahil we are being tested. Kailangan lamang ay tiwala. Kailangan lamang ay pananalig dating Panginoon. And in this way, makukultivate natin ang virtue ng patience and silence. So, nararamdaman ko yung pakiramdam ni Faustina noong panahon ito. Pero talagang pinagsusumikapan niya yung sa pamamagitan ng sarili niyang lakas labanan ang nagpupumiglas na damdamin ito na maisiwalat ang mga bagay. Siguro talaga ang hirap dalhin dahil napakabigat ng gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Yung mga nararanasan niya, ang hirap ding on her part kasi siya lang naman ang nakakaranas. And he needed to talk to someone yung walang kanyang spiritual director. So kung tayo dumaranas sa mga ganito, again, ipagkatiwala natin, ibigay natin ating pananalig sa ating Panginoon dahil siya lamang ang ating sandigan. Sandigan, siya lamang ang patutulong sa atin, makapagpapalubong sa ating